Isang malaking anomalya ang tila nabubunyag ngayon sa Kamara at diretsahang tinumbok ang usaping pinansyal. Mula sa tila maliit na halaga na 2 milyon, bigla itong lumobo at naging 4 bilyon. Paano ito nangyari? Ito ang malaking tanong na gustong masagot ng bayan. Dahil sa laki ng halaga, tila may matinding pananagutan na ang Anti-Money Laundering Council, JEGIS, at ang dating opisyal na si Luistro. Makukulong nga ba sila dahil sa seryosong aligasyong ito? Sa gitna ng pagdinig, hindi nakapagtago ng gulat si Representative Stella Quimbo nang ilabas ang isang pribado at tila incriminating na dokumento. Ang mga ebidensya, tila nagtuturo sa isang malawakang sabuatan sa pondo ng bayan. Panoorin ang mainit na tapatan at alamin kung paano nabulgar ang bilyon-bilyong pisong maanumalyang transaksyon. Ito na nga ba ang katapusan para sa mga sangkot? Huwag aalis, andito ang buong detalye. 19th Congress. Hindi kikita itong mga taga 20th Congress. Di ba paldo sila noon? Merong 888, 777, AX, Tupad. Lahat ng ayuda meron sila kitamba. Alangan naman dito sa 19th Congress, takutan na mangyayari. Di ba kung ako congressman, magdadailan na lang ako, hindi na ako papasok. Ano ba yan? Sasali niyo pa ako sa problema niyo. Di ba? Bahala kayo dyan. Di ako papasok. Walang impeachment na mangyayari para sa akin dahil nakananto ko pagka naging presidente si Sara, yari kayo dyan. Umiikot lang ang mundo kasi. Kung maangas si Melvin Matibag ngayon, kung sobrang yabang ni Boying Remulla ngayon, kung akala nitong mga individual na to sa kanila umiikot ang mundo dito sa Pilipinas, hindi. Iikot at iikot yata at yung kamay ng relo sa ayot sa gusto nila tatapat dito kay VP Sara. Pag tumapat kay VP Sara yung kamay ng mga relo, doon na humagahalong balat sa tinalupan. Di ba? Yung mga maaangas na yan, may kalalagyan sigurado yung mga para dito kay Melvin Matibag. Siguraduhin mo Brad, ngayong mga panahon na to, puro legal ang ginagawa niyong mag-asawa. Yung pakikisangkot mo sa kalokohan ng administrasyon na to, siguraduhin mo na pagkatapos ng pagiging NBI director mo, hindi ka babalikan ng kung sino man ang magiging susunod na presidente. Ganon din naman sa lahat ng ahensya ng pamahalaan na nagpapagamit dito sa administrasyon na to ni Marcos Jr. Ano ba ito, nananakot? Bihira naman. Pag hindi sila bumoto sa baba po for the impeachment. Balikan ganyan, pati dito sa itaas. Talaga? Para namang ito namang mga taga-media nito. Talaga? Para di nyo alam? Hindi nyo ba nababasa nangyayari sa mga sa politika sa Pilipinas? Ano ba nangyayari kay Jingo Estrada? Ano ba nangyayari kay Joel Villanueva? Sa tingin nyo ba, out of nowhere, bigla-bigla, meron na lang silang ganyan na problemang kinaharap? Dahil yan, sa pinapakita nilang pagsuporta kay VP Sara. Di ba? Yan si ang pangalan to, DepEd Secretary Angara. Bata niya si Trigib Olivar. Ba't wala siyang problema? Kasi kasama nga siya ng administrasyon na to sa mga kung ano-ano mang ginagawa nila ngayong mga panahon na to. Pero siya ang pinakaunang dapat magkaroon ng problema. Tauhan niya si Trigib Olivar. Bakit wala siyang problema ngayong mga panahon na to? Ngayon, itong mga binanggit nitong si Alcantara, nung mga dumalo sa hearing dyan sa Blue Ribbon, sila ngayon ang ginigipit. Sila ngayon ang nagigipit. Dahil nga naman, kaalyado sila ni VP Sara. Ang dali lang banggitin ng Jingo Estrada. Ang dali lang banggitin ng Joel Villanueva. Di ba? Madadali lang banggitin yung mga yan. Pero dahil nga kailangan yung boto nila sa impeachment ni VP Sara para hindi mabalikan yung mga malalaking individual, okay lang, siraan itong mga senador at congressman na to para makuha ang kanilang boto. Kung sakaling umakyat sa Senado ang impeachment laban dito kay VP Sara. Rekta na ho tayo dito sa presscon nitong kampo ni Atty. Man Scarpio. Ito kay Atty. Neil Abayon. Gil. So good morning, ladies and gentlemen. Mayong buntag, Unay Bisaya diha. And to all my fellow taong bayan currently watching, good day po sa ating lahat. So the first part for today will be yung message po na i-convey namin is about hindi po dapat may selective justice sa House of Representatives.
And this is in relation po nung last hearing nila yung April 29, 2026, considering na alam naman po natin, di ba, hindi binuksan yung BIR box. However, we have to remember, hindi lang po kasi BIR box yung may confidentiality issue. Kundi pati yung AMLAC and bank transaction records po ni Attorney Mans Carpio and his spouse, the Vice President po of the Republic of the Philippines, si VP Sara Duterte. And kaya ko po nasabi na bawal yung selective justice Yan. because that violates our right to due process and equal protection. So if it violates due process, that constitutes as grave abuse of discretion. Therefore, that is an unconstitutional act po. Okay? Unconstitutional and since act pala kaya yun. po namin nasabi na there is a violation of due process and the Equal Protection Clause, kasi number one, confidentiality laws should be treated equally. Diba? So since AMLAC and the bank secrecy touches on confidentiality issues, it should have been given the same treatment as the BIR box ng April 29 hearing. Okay, and then another thing we have to note here is that when we talk about the issue po kasi of yung right to accountability versus the rights of private citizens, we have to remember na yung rights of private citizens po is also a constitutionally protected right po yan under the Yeah. Bill of Rights. Yung right to privacy natin, meaning bawal po against unreasonable searches and seizures yung ating right to privacy. Okay? And if it involves fundamentally protected constitutional rights, ang nag-a-apply po dyan is the strict scrutiny test. It means na yung government po, yung may burden na dapat i-explain nila sa taong bayan na hindi illegal at hindi unconstitutional yung ginagawa nila. Diba? At yung nangyari po, like what I've already explained, there was selective justice. Therefore, that is grave abuse of discretion. Consequently, that is unconstitutional po. So that is my message for today. Thank you. Attorney Danao. Magandang umaga po, good morning. I just want to address, no, because ito po yung parang mainit na issue, no, dun sa 6 billion. No. So, Yan. you can quote me on this, no, Attorney Carpio said that the 6 billion Yan. is fake and a lie. Okay? Wala siyang ganong pera. Okay? You can quote Attorney Carpio on that. It is fake and a blatant lie. Kumbaga sa Tagalog, marites po yun. Marites lang. Gusto ko ang style itong si attorney Danao, no? Ano yung mga yan yung mga ika nga diyan hindi mananalo yung mga epal na congressman diyan sa House of Representatives. Diyan sa mga ganyang birada ng mga abogado kampo nitong si attorney Manscarpio. Mahilig talaga sila diyan sa Marites. 'Di ba? Yung isang mahilig sa Marites diyan si Hako po yun nagurgur sa kakama. Gurgur na, wala na. Itong si Ben, hindi ko alam kung kailan siya, di ba? Pero mahilig sa Marites yung mga yan. Oo. Ano naman tayo dyan, di ba? Wala tayong ninanasang masama sa mga individual na yan. Lahat naman tayo pupunta doon. Kahit sa PHP, magugurgur din tayo lahat. Walang matitira sa atin dito. At lahat tayo magugurgur. Yan ang aking sigurado. Pero yung mga mga talagang napakaraming ginawang kabalintunan dyan sa House of Representatives. Pansin ho natin, yung mga mukha nila stress na stress. Yung iba ito nga si Stella Kimbo, di ba? Tingnan yung pagmumukha ni Stella Kimbo, hindi na siya nagpapakita. Bakit? Kasi pagka nagpakita siya, maaalala na naman ng ating mga kababayan, yung mga ternot bag at mga mga coloretis niya sa katawan, di ba? Yun ang problema dyan. Ngayong mga panahon na to dahil nga yung kaya ako feeling ko talaga dinidibdib niya yung mga kalokohang ginawa niya, yung ginawa niyang pakikiisa dito sa administrasyon na to, yung paggiba dito kay VP Sara. Ano ho yan ikina-stress niya yun o naiisip niya pagkatapos ng dahil hindi may impeach si VP Sara tumasang nag-alta presyon siya, di ba? Ayun, nagurgur. Ngayon, itong mga congressman na to, malamang sa malamang, pagka nagpresidente na si VP Sara, saan yung mga kababayan? Walang gagawin ng masama sa mga yan. Ito si VP Sara. Sigurado natin dito, marami hong paplakda sa mga yan dahil sa sobrang stress.
Dahil alam niya, yung si Louis Strom, yung taba niya na yun, mangangayait yan. Yung Bel Zamora, hindi pa ho tayo tapos doon sa alin na yun. Sa sobrang kups nung alin na yun, nung 19th Congress, naku, hindi ho natin makakalimutan lahat ng kabalbalang ginawa ng alin na yun. Ang chismis. Okay? Dahil ang ginawa po ng AMLA, kung babalikan niyo po, sinasabi na transaction value. Diba? Yeah. So yung total amount ng mga transaction, inad-add nila. Yeah. Nagdag, withdrawal, deposit, running balance. Para po ma-explain ko po mabuti, meron po akong sample dito. Yan. Diba? Sa bank account niyo po, di ba, sa libreta, passbook, meron pong entrada dyan, di ba? Una, yung credit or deposit, di ba? Tapos pangalawang entrada, merong debit o withdrawal. Okay? Tapos pangatlong entrada, merong balance, running balance. Okay? Kunyari, sa example natin na to, okay? Nag-initial deposit ka ng 100 pesos. Okay? So, sa kaliwa, andun yung credit. 100 pesos. Kulay green. Siyempre, ang balance mo, yung first slide. Yan, okay? So, yung green, nag-deposit ka sa left side. So, ang balance mo sa kulay blue, 100 pesos. Kasi nag-deposit ka, di ba? Yan. Okay. So, next Asa yung slide transaction, natin? Asa yung slide? withdraw mo yung 100. Okay? So, papasok yan dun sa debit, kulay pula. Siyempre, withdraw mo yung 100 mo, ang balance mo 0. Diba? Tapos, the next day, nag-deposit ka ng 50 pesos. Diba? So, nasa left side yon yung kulay green. Siyempre, ang balance mo, 50 pesos. Kulay blue. Okay? Tapos, nag-deposit ka ulit ng 50 pesos the next day. Okay? So, ang balance mo na ngayon, 100. Nasa kanan, di ba? So, ngayon, yung balance mo sa 100 na yun, withdraw mo ulit, 100. Nasa red. Ayan, Siyempre, ayan. zero balance ka na. Oh, Okay? So, ang ginawa nila, ayun oh. Meron kang pera. Initial deposit 100. Nag-withdraw ng 100. Nag-deposit ng 50. Nag-deposit ng 100. Ayan. Nag-deposit. Nag-withdraw. O ngayon, number of transactions. So, ilang number of transactions yan? transaction. Oh. Una, nag-deposit 100. Oh. Isa. Balance. Pangalawa, nag-withdraw ka Nag-withdraw 100. Dalawa. Dalawa. Pangatlo, nag-deposit ka ng 50 pesos. Oh. Pang-apat, nag-deposit ka ng 50 pesos. Oh. Pang-lima, nag-withdraw ka ng 100. Oh. So, total transactions, 5. 5. Okay? Ang total transaction value nun, i-add mo yung 100 na dineposito mo, add mo yung 100 na withdraw mo, i-add mo yung 50 na dineposito mo, Yan. i-add mo yung 50 na deposito mo, i-add mo yung 100 na withdraw mo. Oh, yan. Pag tinotal mo yan, 100 plus 100 plus 50 plus 50 plus 100, 400. Nako, naging So, 200. yun sa- Naloko na. Yung dinipositong 100, biglang naging 200. Paano nangyari yun? Magic. Magic po ang tawag doon. Tuloy mo Kasi kami. ng transaction value. Yan, transaction Pero sa value. totohanan, ang balanse mo, Zero. 0. Di ba? Eh, hindi nyo sinasabi yun. Wala pa nga natin dun si Atty. Ang ganda ng paliwanag niya. Maganda. Malupit yung paliwanag niya. 100. Winodraw mo yung 100. So, 0 na yon. Nagdeposito ka ng 50 pesos. Ay, 50 na lang laman. Winidraw mo yung 50 pesos. Tapos winidraw mo yung 100 piso. Wala na, tapos na. Ay, winidraw. Wala ka nang withdraw kasi wala nang laman yung account mo. Pero yung total transaction value, yung report ng AMLA, from 1 million, from 100 pesos, naging 200 pesos. Pero ang totoong laman ng account, 0 na. Ayos. Hindi naman in-explain na nang mabuti sa mga tao na yung number of transactions mo at yung total transaction value ay magkaiba sa actual balance nyo. Diba? Tingnan niyo po yung libreta nyo. Magkaiba po yung transactions sa balanse. Okay? So ibahin natin. Gawin natin kunyari para mas makita natin sample. Okay? Kunyari mag-umpisa tayo sa 1 million. 5 million yan. So ganun din yun. Diba? 1 million, deposit,
1 million withdraw, 500,000 deposit, 1 million deposit, million ulit. Okay? So sa ganitong example din, di ba? 5 transactions, ang total transaction value yung 5 million. Pero zero balance. Yan. Di ba? Eh kung ito, tinimes mo ng 12 months per year. Diba? So lalaki yung transaction value mo. 5 million times 12, 60M. Di ba? So 60M daw ang kabuuang transaction value mo sa isang taon, pero ang balance mo, zero. Zero. Di ba? O sa isang taon lang yan, 60M. Eh di ba ginawa nila, ilang years? 20 years. So 60M times 20 years. Tadaan! 1.2 billion. Di ba? So 1.2 billion daw for 20 years. Saan ko lang to ha? Ang transaction amount. Pero ang posibleng balance mo is? Zero. Di ba? Hindi nila in-explain yun eh. Kumbaga, parang ginawa nila, inaniwala mga tao na meron daw 6 billion, pero hindi na piniliwanag paano nila nakuha ito. Yo, Diba? yun yun eh. Half-truth eh. Talaga propaganda. Propaganda Parang, talaga. kunyari, ganito yan. Yun ang Meron problema kang natin, kaibigan propaganda. ng high school. Nagalit ka, di ba? Nakita mo yung asawa niya sa hotel. Di ba? May kasama sa lobby ng mga klase, ng mga kaibigan sa opisina, lalaki, babae. Tapos, nakita mo lumabas, kasama yung kaklase ng lalaki. Eh, galit ka dun sa asawa niyang, kabro mo nung high school. Inaalat mo sa G-chat, sa group chat niyo. Uy, nakita ko yung asawa mo lumabas sa hotel kasama ng lalaki. Diba? Pinost mo sa group chat niyo. Anong nalabas sa ibang tao? Diba? Nakita mo yung asawa ng kaklase mo kasamang isang lalaki. Nako. Half-truth, di ba? Kasi totoo naman, may kasama siya, pero hindi niya sinabi na andun siya dahil may meeting sila ng ibang tao. Iyo. Di ba? So, ganun po nangyari dito. Iniwan lang nila sa ere na meron daw 6 billion, allegedly Itiniyang-yang lang, kumbaga para may mapag-usapan lang, merong mga malisyosong statement na pwedeng ipukol dito kay VP Sara at sa kanyang asawa na si Atty. Manscarpio. Ganun ako simple. Maliwanag, ika nga black and white. Maliwanag pa sa sikat ng araw na yung ginawa na yun sa House of Representatives. Kaya ngayon tanong dito, paano tatayo sa impeachment court yung mga smoking gun daw yun. Yung mga banat na yan na ginawa nila dyan sa House of Representatives. Yung mga malisyosong hindi pwede doon. Nakanatoka. Pag naglabas ng slide, si Rodante Marcoleta, ipinakita niya sa sambayan ng Pilipino. Yung 1,000 piso, pinag-transfer ng ganyan sa isang account. Tapos, 10 transfer, naging 100 transfer, naging 100,000 piso yon. Anak ng toka, guguhuho ang mga argumento nila. Doon official yun. Sa ayon sa gusto ng mga mainstream media, i-cover nila yun. Pag-uusapan ho yun kung ano man ang lalabas dyan sa impeachment court na yan. Di ba? Kung dito, yung mga naratibo lang nila dyan sa House of Representatives, ang kanilang namanipula o naipakita, naipresenta, nailatag na maayos para mapalipit nila yung naratibo. Doon hindi pwede yun. Nakakatawa, hindi pwedeng mag-objection si Baculaw, di ba? Pero hindi naman nila sinabi kung paano nila nakuha yun. Yan. Diba? Pero kung titignan niyo po yung report na nakakuha rin namin sa social media, kung busisiin niyo po yung report na yon, meron po doon nakalagay doon sa bandang dulo. Yung may 2 billion doon na sinabi ng BPI, system glitch. Nagkamali po ang BPI. Hindi dapat 2 billion yung andun sa amount na yon. Diba? So yung pa lang ba't hindi nila sinabi yun? Diba? Kasi gusto lang malantad sa tao na ang laki ng pera, 6 billion. No. Diba? Pero sa sample natin, posibleng zero amount na ang transaction value ay hindi ibig sabihin yun din ang pera mo sa bangko. Correct. Yun po ang gusto namin ipalahad. And as I said,
Attorney Carpio vehemently denies the 6 billion. It is fake and a lie. Mula sa panahon ngayon, marites po yan. Thank you. Ayan na. Bayong, please. Ayun na, wala nang ika nga kaartihan itong si Attorney Mans. Direktahan na hong idininay yaang figure na yan na ilinabas diyan sa pagdinig sa House of Representatives. If I may add lang, attorney, nakalimutan mo yung interest eh. So yung sa balance kasi, let's say 1 million, di ba? Di ba, may interest po yan. Let's say 5 pesos, so maging 1 million 5. So yung balance sa dulo, 1 million 5, i-add ulit, most likely in-add po nila ulit yun sa total. So parang lumabas, may bagong 1 million, pero yung change in the statement of account lang was from the 5 peso interest. Eh paano po kung may tax withheld pa? Di ba meron na ngayong mandatory 20% na yung binago lang po na withholding tax. So pagbawasan ng 20% yung interest na yun, yung 5 pesos, so may minus 1, so 1 million 4 na lang. And then may bago pong ending balance na 1 million 4 from 1 million 5. So they added that, most likely po they added again that transaction record. So nakita po nyo the same 1 million, nadagdagan ng 5 pesos, nadagdagan ng 1 million, nadagdagan na ngayon yung overall balance ng 2 million plus agad for the same amount. So yun po yung isa rin na magandang i-take note natin dito. Naloko na. Attorney Chairman, what about the bank? Aren't they making a statement to clarify the issue? DPI Hindi. specifically. Alam ko, di sila Yun nga, pwedeng magsalita parang basta-basta. If you will, ano po yung AMLAC report na amin ring nakuha sa social media, internet. May portion po nung sumulat ang BPI daw, based on sa report mismo ng AMLAC, sumulat ang BPI sa AMLAC na baguhin nila yung transaction reports nila, allegedly, dahil mali yung 2 billion. Hindi 2 billion yon, 2M lang daw. So, ito pong, ibig sabihin, yung mismong bangko na nagsabi na mayroong system breach sa records nila, sinabi to. Diba? Narinig ba to na sinabi nung bisita sa Kongreso, nanggaling sa AMLAC? Hindi, di ba? Ang pinagdakan lang ng may kalabang kang kaklase mo. Gusto mo paihuwatig, may masama. Di ba? Panuri po dyan, true. If in the first place, he does not have a copy of the report. Di ba? We have requested a copy of the report to be able to refute it last week. Up to now, wala pa po silang reply. So binasabi nila, papapulan pa daw nila sa Committee on Justice Chairperson. Di ba? Nakanatawa. Sana makakuha kami so that we can really check ano ba yung pinanggalingan ng 6 billion na yun. Diba? Kasi sa sample ko kanina, kung pwedeng zero eh. Zero amount. Paano na inat? Diba? Tapos dito, miniwari, account ni VP Sara raw, account ni Atty. Mans. So pwede mangyari, dinobelin nila yun. Dinagdag din yung account ni VP Sara, account din ni Atty. Mans daw. Okay? So yun lang po. Thank you. Okay, gentlemen, so what's your next step now? What's your next step? Please, once again, okay. So i-emphasize ko lang din po, dun sa error na 2 billion, di ba may pumasok error 2 billion, then they corrected it, so nilabas. Dun pa lang, that's already 4 billion agad from their computation. So yan lang po gusto ko lang din i-emphasize. So what's your next step? Well, nagsampa na nga po kami ng kaso sa fiscal ng QC, no? Dahil sa, yun nga, violation of the Bank CDC law, violation ng AMLA, violation ng Data Privacy Act. And sa proseso po, mag-i-issue po ang fiscal ng QC ng subpoena para sa mga nakasuhan namin para sagutin nila yung paratang namin. No? And from there, pwede rin ko pa yung sumagot. No? Okay, the floor is open. Yes, please identify yourself. Siya muna ba? Then ikaw, ha? Jason po ng SMNA News. First question po, sir. May we have your comment dun sa sinabi ni Representative Jokno na sinabi niya na yung pag-file ng case is just a diversionary tactic para makalimutan po daw ng mga tao yung dahilan kung bakit nagkaroon po ng hearing. Remember po si Atty. Carpio is sa pribado na individual. No? Hindi yun sa parte ng hearing. Kaya nga po napilitan siyang magkaso dahil nga bilang private individual, di ba? Pati siya nadadamay. So, he is just only enforcing his rights, no?
And with more reason kasi, ito bang pinag-uusapan natin na nilabag ng AMLA, di ba? It's dagok po ito sa industriya ng bangko. Correct. Okay? Because, alarin nyo si Atty. Mans, abogado. Yan. Asawa pa siya ng VP. Di ba? So kung kaya ng AMLA na gawin ito sa bank records ng isang abogado, isang asawa ng pangalawang mataas na opisyal ng Pilipinas, na kayang kalkalin lahat ng mga dumaan sa bangko mo, di ba? Lahat. Insurance Ganun na lang. payment, credit card bills, di ba? Binayad mo sa landlord mo, nagbayad sa kliyente mo. Eh paano ba tayong mga mahirap? Di ba? Mabubulat lahat ang ating mga accounts dahil lang kalaban ka ng gobyerno. You cannot weaponize the AMLAC. Diba? Dahil mismo sa AMLAC, may nakalagay po ron na the AMLAC cannot be used for political propaganda and political persecution and harassment. Okay? Nasa section 16 po yun ng batas. Okay? Diba si ma'am? Ano ba yan? Diba? So what we're saying, Atty. Mans is not fighting merely for his private rights. He's fighting to preserve the integrity and confidentiality of the bank records for our banking industry. If he cannot protect his own rights and it can be easily abused by the AMLAC, then the AMLAC can be weaponized to harass and persecute anybody. Kahit na sino, kahit the impeachable officer, okay, from the Supreme Court Justice to Constitutional Commission of members to any impeachable officer, they can use AMLAC, okay, to persecute and harass a person by merely asking the AMLAC to provide the private banking records of an impeachable officer at ilantad sa media. Diba? Kasi yung ginagawa nila na ginagamit lang media para ilantad kuno na itong malaking pera, pero hindi na pala totoo. Diba? So, that's why we're calling the media to scrutinize these allegations. Kasi mismo sa AMLAC report, diba? Sinasabi nga ni Atty. Neil, ano na mismo may mali Diba? Pero hindi na hina-highlight. Dahil bakit? Dahil yung narrative nila na 6 billion, contradictory na. Diba? So, as again, Atty. Carpio is not merely fighting this for his own self. He's fighting this as a matter of principle to preserve the banking confidentiality, which is crucial in any banking system. Dahil po ang banking system natin rests on the confidentiality of the records. If a bank cannot protect the confidentiality of the records of its bank depositors, the banking system will fail. Okay? So kung kaya lang gawin ito kay Atty. Mans, kaya lang gawin ito sa atin. Thank you. Sir, So, dagdagan ko lang. So, from our point of view, yung statement na gano'n ni Congressman Jokno is a political statement. So, of course, we respect his right to free speech because that is also a constitutional right. Pero yung issue lang po natin dito, kung tatandaan ninyo, is whether or not they committed a criminal act in violation of the Anti-Money Laundering Act. So, yun lang po. Whether or not they committed a violation, and if they did, therefore they should be held liable. Yun lang po yung issue dyan. Sir, last. Sir, with regards po dun sa defense ni Atty. Mans na he said he is a private individual. Pero yung paliwanag naman po ni Representative Jokno, dahil po daw generally communal yung properties ni Vice President Sara Duterte ni Atty. Mans, kaya kailangan tingnan yung joint assets at transactions po. Your comment on this, sir? Yes, so like what I explained dun sa opening statement ko, yung right to accountability of public officers kasi hindi yan absolute. Meaning, hindi nila pwede gawin yung gusto lang nila. It is subject to the balancing with the Bill of Rights. Kasi in the Duterte versus HOR case, sinabi naman po ng Supreme Court doon very clear, the Bill of Rights applies in all stages of the impeachment proceedings. And currently, since sila po yung nagpo-prosecute, sila yung nagpo-prosecute, therefore they have the burden to cite the exceptions
na covered si Attorney Mans despite that question. Kasi like what I stated, since this involves constitutional rights, yung strict scrutiny test will apply. Diba? They have the burden to establish na hindi unconstitutional at illegal yung ginagawa nila. Hindi dapat pinapasa sa amin yung defense kasi sila po yung may burden yan. Trabaho po nila yan eh. Yan. Magaling itong si Atty. Nilabayo. Mahusay. Attorney, may I Saka know ano or siya eh, maybe- meron siyang social media presence kaya pagka nagsalita siya, yung tipong napasulyap ka na sa thumbnail niya, meron ganong effect eh, di ba? O, sino ba tong Nilabayan at apa ito yung nagbablog, di ba? Ngayon, napakahusay palang abogado. Siyang ginawang tagapagsalita. Nito, tawa ako dito sa ano nito eh, itong interview niya kay Pinky Web eh. Di ba? Wala ho na pala si Pinky Web dito sa mama na to. Hindi ho natuwa si Pinky Web nung in-interview yung mama na to. Paano ba naman sagot niya? Maya't maya eh, abangan nyo na lang kung ano gagawin. Kung ano po status ng kasong isinampa niyo po last week sa Quezon City Fiscal's Office? Usually, ang proseso po, pag nag-abla ka ng kaso sa piskal, so yung fiscal's office po, i-evaluate yan. And then kung sa evaluation nila is pwedeng tumuloy yung kaso, mag-i-issue po sila ng sampina doon sa mga nakasuhan para sumagot. So since 1 week na more or less, so malamang po meron na pong i-issue sa proseso. Siyempre, mag-i-issue sila ng sampina para sumagot po yung mga nakinasuhan namin. What are you expecting po from the Quezon City Prosecutor's Office? Anong ruling yung ina-expect po ninyo? Well, initially, siyempre, papasagutin muna nila yung mga nakasuhan para Ayan. mag-file po sila ng counter affidavit. Okay? Pag-file ng counter affidavit, pwede rin po kaming sumagot doon. And pagkatapos po, aralin po kaya ng assigned na fiscal kung sinong prosecutor na mag-aaral, mag-decision. And base doon, maglalabas sila ng decision. And when po ito expected na ilalabas? Well, usually in practice po, mga more or less, mga 3 months ang sa normal na proseso. 3 to 6 months po ang decision from the time na mag-file sila ng counter affidavit hanggang magkaroon po ng decision. Last question. Sorry po, sir, sorry. Kasi I remember Representative Joel Chua told in the press conference 2 Saturdays na po sa Dapo na the House has its own extraordinary powers, just to paraphrase it, in conducting their own investigations and impeachment. Maybe know kung bakit too far na or as stated sa inyong mood ngayon na para ba sumusobra na ang House in investigating the AMLAC records of Mr. Carpio, of Attorney Mans Carpio, sa kanilang ginagawang extraordinary powers na ginagawa ng House in investigating the bank records of the Vice President's family. We recognize, no, talaga namang merong kapangyarihan ang House na magsulong ng impeachment complaint. No? Nasa saligang batas po yan. Pero wala naman po sa saligang batas na nagsasabi